decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I decided to change my ways. I decided to bring you praise. I decided to follow you and live by your grace. I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone. I am a new creation. I am in revolution. The old has gone, the new has come. In Christ alone. And today, in session 5, I call this Family Talk, Train Up a Child. Istoryang pangpamilya, pagmatuto sa anak, sa mga kabataan. And I think tanan makarelate ani because everyone, all of us here, we have families. Nauban ri tito, tita, mga ginikanan, guardian, akay manghod. So kitang tanan igsoon makarelate sa ato ang session today. And before I proceed, this session would not demand the parents to become perfect. Kay wala ing ana. Ginikanan sad ko, I give my all sympathy and empathy to the parents over there. Mga parents nga naa dinhi karon, katong mga nakay pa puhon. I give my sympathy and empathy to you. Kay dili lalim mahimong ginikanan. Di lalim. Katong bata pa ta sa una, nagdula-dula lang ta. No. Na yung mga ginaingon nato mga ginikanan niya, di ginato masabtan masiun-saon. Pero sa diyang nahimo natang ginikanan, nakita na nato itong gipangita. Mao din ay ginaingon ni mama, ni papa, sa una di ginako mag-gets. Masiun-saon lagi og istorya sa ginikanan. Di gyud mag-gets pero sa diyang nahimo na kang ginikanan, di day lalim. Mas masabtan nimo imong ginikanan pag mahimo na kang ginikanan igsoon. So this session would never, not the purpose of this session to give pressure and demand of perfection to the parents. We will just be guided with the Word of God. Nga ato ang i-work out sa ato ang pamilya, no? Kung natay mga pag-umangkon, i-work out nato sa ilahang mga kinabuhi. Because family is very important. And in the family, it is composed of parents and composed of children. Ang ubang matters about family, next year na nako istoryahan mo, una sa ako sa train up a child, din ta magsugod in our family talk. Especially for us Christians, because naatay ikabilin sa mga kabataan sa atong mga anak nga dili mabayran. Grabe ka importante. Naatay legacy. Pag tuon nimo ginikanan ka, ordinary lang imo ang life, no, wala kay something mapasigarbo sa imong kaugalingon sa mag-isip ang mga ginikanan wala koy mapasigarbo as ginikanan. Wala ko nahatag sa ako ang mga anak nga kanang grabe yun nila ma-appreciate. Pero sa dihang ma-Christianize ka igsoon, ayaw kalimti nga naa kay mabilin sa imong mga anak nga di mabayran. Di na mabayran. Legacy nimo nga walay makalabaw masig unsa nga kayamanan sa kalibutan. Legacy nimo, ginikanan, mga guardians, kani nga legacy nimo walay makabayad ani, di mapulihan, di malabuan. Bisan unsa, your legacy of faith in Christ Jesus. Ug mao nay ipasa nato kita mga Christians bugat. Grabe ka amazing ato ang legacy. Masakyanan, mga house and lot na, mga wala na natanan. Mga wala na natanan ikabilin yung mga house and lot, mga kwarta nga ibilin sa imo, pwede na waldason sa imo mga anak. Og mahurot na siya, pero legacy of faith. Unsay nadawatan nimo kang Kristo ipasa nimo sa imong anak. Di gyud na mawala. Di gyud na makawat ni bisan kinsa. Mo nang importante kaayo ang
Christian family nga mag-focus gyud. Mga Christian people, Christian parents, Christian guardians, importante kay mag-focus gyud sa ilahang pamilya. So what does the Bible say about children? Proverbs 17:6, grandchildren are the crowning glory of the age. Parents are the pride of their children. Maghatag yun igsoon og grabing pagpasidungog, kalipay ang atong mga kabataan sa ilahang mga kaluluhan, sa ilang mga ginikanan. Maunay description sa Bible sa mga kabataan. Sa mga kabataan dire, feeling mo bata pa ka? This is your description, no? Grandchildren are the crowning glory of the age. Parents are the pride of their children. Ing ani pag-describe sa Biblia. And in Matthew 18:10, ingon si Jesus, beware that you don't look down on any of these little ones, for I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father. Oh, mga kabataan, mauni giingon ni Jesus sa mga kabataan. So unsa atong masabtan sa ato ang gibasa nga pulong sa Ginoo? That the Bible describes children as their family's fulfillment. Maghatag og success ang mga kabataan. Usahay man gud pag labi nagbag-o ka nga minyo, pag bag-o pa kang minyo. Grabe ang ato ang pagkanang kasabot ana is good. You aim nga magkaroon tag house and lot, magkaroon tag sakyanan, ka-relate man mi ana, no? Kay nagsugod man pud mi sa mga pamilya og mao ginay isa sa mga desires gyud, no? Great desires sa mga mag-asawa, house and lot, sakyanan, unya makaipon, nga makapaskwela sa mga anak. Pero ang Biblia igsuon, nag-ingon, nga kanang mapadako nimo imong anak, nga musubay sa katarong, that's one of your greatest fulfillment. Gipaklaro na sa Biblia, di lang mga material nga buta kay usay di ta mag-focus. Di ta mag-focus. Nga nindot man na, syempre ka na makahumag-eskwela, mo-asenso sila sa ilahang kinabuhi. Yes, nindot man na siya, pero para sa perspective sa Biblia, kanang mga butang nga material success, bonus lang na siya igsuon. Ang pinaka-fulfillment sa mga ginikanan nga kailangan nila ma-embrace, kanang mapadako nila sa tulid nga dalan ng ilang mga anak. Nga musubay sa maayo, tama nga kinabuhi ang ilahang mga anak. Buhaton nilang tanan. Kutob sa ilahang makaya. Buhaton nilang tanan nga ilang anak mo subay sa unsay tama mo dagko nga matarong ang ilahang mga anak. Of course, ang mga bata naman na sila choice. Yes, na anak sila choice pag mudako sila. Dili na to pasanginlan ha ang mga ginikanan. Kay natay mga madungogan kana yung bataan na kuan liwat ko na sa iyang ginikanan, tungod na sa iyang ginikanan. Naay part nga ingon ana, pero igsoon ang matag usa kay naay choice. Pero kung ang ginikanan gibuhat niya ang tanan nga matulid ang dalan sa iyang mga anak, masig unsa pa ang choices sa iyang mga anak, na siya fulfillment igsoon. Kay wa siya nagpasagad sa iyang responsibility ingon nga ginikanan. And they give honor to their parents. Mao po nagiingon sa Biblia. They give honor. Pasabot nang they give honor, they give delight. Maghatag og kalipay. Mga kabataan, mao nagiingon sa Biblia sa inyo, muhatag daw mo kalipay sa inyong ginikanan. Dili kaguol. Kalipay daw ang ihatag nato sa ato ang ginikanan. So kung ato ang mama, papa, nag-uol na sa ato ang murag kailangan na nato mag-heart to heart talk. Ma, unsa akong nabuhat nga naghatag kog kaguol sa imuha? Makarong si manaha mano sa puton lagi kay kasako ama. Unsa ang kagulanan nga akong gihatag? Kaya ingon man ang Biblia nga ang mga kabataan kay mohatag og honor, delight no sa ilahang ginikanan. You know what? Pag mo subay gani sa tama ang mga bata, unya mo dako gani sila nga nindot kay ilang kinabuhi. Dili gyud nato ihikaw nga ihatag nato ang mahatag tagdungog pagpasalamat sa mga ginikanan nga nag-raise sa ilaha.
dili na siya kana ganing ilugan nato ang glory sa Ginoo. It's not about that. No, kay ang glory sa Ginoo fix na gyud na siya. Pero ang mga ginikanan naapoy honor nga ibubo ang Ginoo sa ilaha sa dihang mutuman sila sa kuman sa Ginoo nga padakuon ilahang mga anak ug matarong. Unya mo asenso sa kinabuhi, unya kung lahi-lahi man gud ang perspective sa kana ganing success no sa mga kabataan. Uban kalipay kay sa ginikanan nga nakahuman og eskwela. Uban kalipay kay sa ginikanan nga kana nakaminyo og tarong, di ba? Unya kalipay kay sa ginikanan nga nakapundar ni asenso sa ilang kinabuhi bago pa nagminyo kay nanay mga balay, nanay mga sakyanan. No, lahi-lahi. Kalipay kay sa ginikanan nga kanang wala jud nagpabadlong ang ilahang mga anak managlahi gyud igsuon nga success, ang perspective sa success sa matag ginikanan ug kana tanan igsuon dili gyud nato ihikaw maski ang Ginoo di na ihikaw sa mga ginikanan nga ihatag sa ilaha ang pagpasidungog. And if your parents, mga kabataan dire, if your parents are doing their best to raise you, please be grateful. Be grateful. Kung maabot ang time nga moasenso ka sa imong kinabuhi, ayaw kalimti imong ginikanan. Dili na, kada gani mo tabang ka sa imong ginikanan, dili na siya bayad. Ang mga parents, pag magpaskwela tag mga anak nato, dili na gyud nato sila, atong mindsetting, dili nato sila himuong murag investment. Oh, nga oy, pang eskwela mo tarong ha, pagtiwas gyud mo kaya kung utang. Pag mahuman mo og eskwela ako mga utang ha. Oh, bahala na mo ato kung mga utang, dili na yung anak mali na siya nga panlantaw sa mga ginikanan nga mahimong investment imong anak ting bayad og utang. Kung ako anak nimo di ko gusto mo human. Oh, limang kag muutang ka sa tamas ginhawa nimo. O tanan na lang utangon nimo, tapos ako'y mo bayad unya. Teacher ko, pila naman tayo sweldo teacher? No, apil na ako ang mga organs, mga kidney, pwede na ibaligya para pambayad sa imong utang, di gihapon matabang. No, ato mga anak dili na siya investment nato igsuon. O responsibility nato nga padakon sila kung kaya nato sila pahuman og eskwela, buhaton gyud na nato. Pero kanang i-bless ta sa ato mga anak, normal na siya, natural na siya, ug angay pod na nila nga buhaton, especially mga Christian. Tubangan sa Ginoo, it's a righteous thing to do to bless our parents. And the children, according to the Word of God, they are very precious to God. They are very precious. Ano siya oh? Don't look down on any of these little ones. Dili pasabot nga wa pa sila'y mga buot. Gamay pa ilahang mga kusog, wala sila'y purpose, wala sila'y gamit. Nga murag wala sila nag-exist. Importante kay sa Ginoo ang mga kabataan. Kuyaw gani kaayo, before ani niingon siya, nga ang greatest pinakalabaw sa gingharian sa Ginoo kay katong mga mapaobsanon sama sa usa ka bata. Niingon ang Ginoo na. So, makita nimo nganong importante kay sa Ginoo ang mga kabataan kay grabe siya mahimuot sa ilang innocence ug sa ilang humility. Grabe nakahatag sila og kalipay, pleasure ang ilang kasing-kasing nga kanang wala pay bahid. Oh, nga pag nay makasala sa ilaha, sahil makalimot rasad sila. Ano yun, ana ba? O, di gani sila ka-remember sa mga sala atong 5 years ago na. O, grabe ka-inosente. Murarag, wala mga bitterness ba? O, wala mga gitanom gani din ha, nga mga kayugot sa ilang mga kasing-kasing. Wala mga pagpanimalos. Nabay bata nga manimalos. Murag wala pa ko'y nakitaan bata nga nagunahon nga bantay lang yun na siya. Murarasag mo agi ang ilahang mga dili mao nga ilang na experience. So kana nga klase nga kasing-kasing sa mga bata, importante kaayo na siya para sa Ginoo kay mao na atong panag-ingnan. When it comes to humility, ang mga bata ang ginahimo sa Ginoo nga example nga i-follow nato. Pag wala gani ka kasabot, parents, guardians, mga hamtong, pag wala gani ka kasabot og humility, ang gingon sa Biblia tan-awa ang usa ka bata nga inosente. Mo na humility nga gusto sa Ginoo.
ug pag ma-practice nato na nga humility, we will be the greatest in the kingdom of God. So right now, I will give you major points according to the Word of God on how to train up your child. And always, we as Christian, wala tayo laing reference sa pag-train up sa atong mga kaanakan, kabataan, kundi ang Word sa ilang Creator. Amen? Word sa nag-create, sa ilang tinuod nga amahan nga naa sa langit nga mao'y nakaila sa ilaha. Mga ginikanan nga naa dinhi. Mga ginikanan, mga guardians, mga ante. Walay laing pulong, makatabang, mudako, nga matarong atong mga kabataan, pulong sa ilang amahan nga naa sa langit. Nga nag-create sa ila. First, instruction sa Bible sa mga parents and guardians, straighten the way of your child. It's your responsibility. Say, please say, straighten. Straighten the way of your child. Di ni mo ni pwede ipasa sa uban. Bahala ng simbahan magtulid sa imong dalan, bataa ka. Bahala ni mo ang discipler. Ayaw pamasa. Parents, ayaw ipasa sa uban. Guardians, kaya ang simbahan mo tudlo, ang mga leaders mo tudlo, pero ang pinakadako nga responsibilidad sa pagtulid sa dalan sa ilang mga anak kay sa gidnikanan gihatag sa Dios. Walay giingon dire, pastor, leader, discipler, parents gyud igsuon ang gisugo sa Ginoo. Proverbs 22:6, direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. Direct your children unto the right path. Parents, imuhaning responsibility nga buhaton nimong tanan nga matulid ang dalan sa imong anak na hangtod sa pagdako nila dili sila mobiya sa tama nga dalan nga gitudlo nimo sa ilaha. And in Matthew 19:13-15 ay nahitabo din that one day some parents brought their children to Jesus so he could lay hands on them and pray for them. But the disciples scolded the parents for bothering them. Pisuhan na sa ding mga disciples ani. Kay gipamadlong ang mga ginikanan. Pahawaragon mo diri, samok-samok ra mo ba? Samok-samok mo kay Jesus. Kay murag mga bata sa mga bata sa pa may gamit ana oy. Sa may pulos ang mga bata o pa man mga buot. So sa giingon ni Jesus, but Jesus said, let the children come to me. Don't stop them. For the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. And he placed his hands on their heads and blessed them before he left. See? How Jesus, his disciples, gitreat ang mga bata nga murag walay kapuslanan ba nga naman mo diri samok-samok na mo. Ana, pero si Jesus, wow, gibadlong niya yung mga disciples so gitagaan niya yung importance igsuon ang mga bata. So ang mga bata hindi nga sila baliwala lang sa pamilya. Di sila mga shadow lang. Kailangan ang mga ginikanan focus gyud no sa ilang mga kabataan. We straighten the way of our children by leading them consistently, or your child leading him consistently to what is right. Pasabot ana igsoon, consistent, pasabot na wala gyud pagkaundang, permanente gyud nga i-lead nimo sa tama imuhang anak. Nga bantayan gyud nimo igsuon nga di mo tipas. Yes, I understand the parents, mga mama, trabahoon sa balay, kasabot ko ana, no? Gikan manglaag pag uli nagulat ang labhonon. Kapoy nakasalaag pag uli nakapoy gihapon ka kay ang mga labhonon na wala ang mga hugasonon. Unya na nahugasan kay manglaag sa ta kay November 1 baya ron manglaag sa ta mga hugasonon nagtapon pero pagbalik ginikanan ra gihapon. Ang mga bata usahay pag di sugoon diretso tulog kay perting kapuyag gikaglaag pero ang ginikanan di katulog sa mga hugasonon. O kailangan gyud manghugas. No, uban diri na narbaho we understand that nga di gyud lalim. No, ang nasudlan sa mga ginikanan. No, say gani na
wala lagi ko. Di ba, pag wala pa ka namin nyo, lahi pa man mo hang, kuan, di ba, tumong sa mga kinabuhi, in love lang man, di ba, ka ng mga butterfly. O katong mga wala namin nyo, diri wala pa namin nyo, basta maka-experience mo ani po na akong mga ginaingon. Wako nang hadlok ha, tinuod man ni. Ako nang hadlok sa tushi ha, tinuod jud ni siya. Di ba, wala pa ka namin nyo, imo lang dyan focus kay na in love ka, basta ka nang, nagkanang imong tiyan, kay nag-butterfly, grabe na jud ka crazy in love, sa mo nang nagpakasal ka. Tingala ka pila ka alaw, sige na magpahugas plato. Wala ko nag-isip, ane. Nagalaba, ha? Wala man ni na ako giplano. O in love raman to. Nagminyo ko sa imuha, kay I'm so in love, di na ako katulog, nga wala ka sa ako ang tupad, di na ako kaya mo uli sa balay, gusto ko magkuyog na gyud ta. Pero kani mahugasonon, labonon, naman taon ni labot, oy! Sa man man ako nagipakaslan. O apil. Pero mo gyud na reality sa kami niyoon. Agi mga hugosunon, labunon, mga limpyuhanan sa balay. Og mahatag usay og kakapoy sa trabaho. Syempre, di ba, kailangan nimo buhiin mong pamilya pero igsuon. Apil gyud sa ato ang gisudlan nga amumahon nato atong mga anak. Dili kita pwede mo ingon nga, "Hay, kapoy na kaayo ko." O kapoy na ko sa tanan, wala na ko'y time anang magmatuto sa inyo ha. Bahala na si Lord ninyo, mga anghel, mga istorya ninyo, bahala na gyud. Kay kapoy na gyud kaayo ko, dili pwede. Kay masyak na lang ka o sa kaadlaw, nakakaila sa imong anak. Oh, nya moingon ka, sa maning bataan ni wa man ni gitudloan ana, wa gyud ni matudlo eh. Madungog pa nato na, kani mga bataan ni, ngano ing ana man na ilang pagdako nga wa man na sila tudloy ana. So, unsa man imong gitudlo? Wala. Ay, wala man po kay gitudlo. So, lahi ang nitudlo sa ilaha. Daotang dalan na tudlo sa ilaha. So, kailangan igsoon i-manage yun ato ang time, no? Ang ato ang life, mga parents, nga naagi tay time mo matuto sa atong mga anak. Kay para dili uban mo matuto sa ilaha. Ug hangtod sa magminyo sila. And of course, pag magminyo sila mga parents, nalagi kay boundary, ha? Dili na tanang butang sa una, no, imong pakialam ilang pagkaon, tanan-tanan, from A to Z, pakialaman nimo. Pero pag maminyo na imong anak igsuon, naa gyud kay limitation. Pero nay area sa life sa imong mga anak nga maskig minyo na sila, kailangan gihapon nila imong pagtagad o imong pag-amuma. Kay nay gihatag ang Ginoo nga wisdom sa imuha, nga wala pa nila na experience ug ikaw ang makatambag sa ilaha, ikaw ang makasulti sa ilaha. Kay kung magminyo na imong anak mo, ka bahala ng bana ana bata, nakalinggawas na gyud ko. Bahala ng bana or asawa ana mang problema ana, nakalinggawas na gyud ko. Na mga wisdom nga gihatag ang Ginoo sa imo through your experience nga kailangan sa imong mga anak para makatuon sila, makabalo sila. Ma-learn nila sa imuha. So di ka pwede maghilom-hilom lang, masigminyo na sila. Kay sayang naman, no, katong wisdom, through your experience, nga maambag nimo sa kinabuhi sa imuhang mga anak. So you lead them consistently to what is right and never allow them or never allow him to be misled by anything or anyone. You know what? As kami ni Bella, naagin may moment every week. Atos Bella, nagsakit ba ito? Natulog dito, gikalintura. Naami moment every week nga naging may mother and daughter heart-to-heart talk. Di na lang ako isulti unsang adlaw. Basta 1 hour before siya matulog, kumustahon ako siya, unsa iyang experience for that week, na ba siya bad nga na-experience, na ba mga negative, na ba siya mga nadungog, nga nakita nga dili okay. And of course, mangutana pod ko saya, unsa iyang good nga na-experience ato na week, unsa iyang na-experience sa klase, tanan, istorya na mo. And then, gisabot na, gimeeting magina mo na si Bella, nga kami gyud na siya friend, pero kami gyud iyang best friend. Nga sa amo agad siya maging transparent kay kami pinaka makasabot sa iya ha. Gi-assure na mo siya nga anything na iyang isulti sabto na mo. O gingnan na mo siya nga maybe makasab-an ka kung naka-isulti pero sabto na mo kay kami gi-design sa Ginoo nga makatabang sa imo dili ubang tao. Kami ni Papa nimo ang imong best friend. So si Bella, kusugid kay na siya manabi sa amo mo share sa iyang mga nasa iyang mga damdamin. So sa kaadlaw niya naningon siya nga naa daw siya classmate nga ginaengganyo daw siya maging lesbian. Aska na kong kuratana. Christian school ba yan, no? Holy Child. Naputang taga Holy Child dire. Okay. Ay saba dong ha. Ginaengganyo si Bella maging lesbian.
Pasta lagi gikan mi nagsugod mig Genesis oy. Hangtod sa Romans 6:23. Oh, ano gina mo ang si Bella just every now and then sige na mo kumustahon. So unsa naman imong ma-feel gipa heart to heart talk na mo siya sa Ginoo nga makipag kung naa siya na feel nga mo siya na convince ato makipag-reconcile siya sa Ginoo. Nya every now and then sige na mo kumustahon unsa may mo feel. Convince ba gyud ka nga babae gyud ka. O nga wala gyud gibuhat lain, babae ra gyud lalaki, babae sunod na sad. So Bella, are you convinced 100% that you are a girl? That you are a girl? Hangtod sa nalimtan na niya tong gibuhat sa iyaha, gi-convince sa iyaha og normal na gyud no nga sure na gyud siya nga babae gyud siya. So di gyud ta makapoy igsuon. Pag madungog gani nato ato mga bata nga naay giingon gani, ayaw pag naggara-gara lang na, paano way buot. Oh, ayaw, delikado, liso na siya. Giingon sa demonyo sila para ato, gi-convince siya nga maging lesbian. Oh. Amo ang respond kung tahay, exaggerated. So, nag-exaggerate siya siguro niya. Ay kakapoy, pamatol ang mga batang way buot. Mo na imuhang mindsetting, ginikanan, kay kapuyan ka magtudlo. Sige bisbisan sa demonyo imong anak niya, wa kay ibisbis nga word sa Ginoo. Nga mali iyang nadungog, o mali iyang gisulti sa iyaha. Magmata ka o sa kaadlaw, imong anak na pariwara na. Anything nga isulti sa bata, anything nga ginabuhat sa bata nga dili uyon sa atong faith ug dili uyon sa pulong sa Ginoo, imong responsibilidad ginikanan guardian nga mubira sa ilaha didto ug musubay sila sa tama sa pulong sa Ginoo. And of course, we straighten their way by bringing them to the Lord. Walay lain. Masig asa pa ka nga mo adto nga mga psychologists how to train up your child. Kinsa pa nga mga counselor diri mo ang pangbayaran igsuon nga mo unsa mahatag kag mangayo kag insight unsaon pagpadako ang imuhang anak. Pag di ka mo adto sa tinuod nga pulong, tinuod nga makatabang nga mudako imong anak og matarong, wala gyud mahitabo igsuon. It's just a waste of time. Kay gyud laing pulong nga naay gahom, walay laing pulong nga naay espiritu og tinuod nga pag-iwali nato sa atong mga anak, subayon nilang mahimong matarong ilang kinabuhi, pulong lang gyud sa Ginoo. Pulong lang gyud sa Ginoo. Pulong lang yun ni Jesus igsoon ang makatabang nga subayon sa ato ang mga kaanakan. Mo na to ang confidence. Pag ato mga bata gani musubay sa Ginoo, musubay sa pulong sa Ginoo, confident kay ta igsoon. Pwede na ta mamatay anytime. Sure gud kay ta nga tarong ilahang kapadulngan. Og ang Ginoo ray nakaila sa ato ang mga kaanakan. Sa atong mga bata, ang Ginoo ray nakaila, nakabalo unsaon sila pag matuto igsuon kay siya ang nag-create sa ilaha. Remember that, parents and guardians, it's your responsibility to straighten the way of your child. You will do everything. Hangtod sa naapa sila sa imong poder, hangtod sa kaya pa nimo, you will do everything na di gid sila motipas sa dalan sa kamatuoran o sa dalan nga mapaayo, mahimong maayo ang ilang kinabuhi. And the next one, brothers and sisters, how to train up your child. Talk to your child about God relentlessly. Constantly, pasabot. You talk to them about God. In Deuteronomy 6:6-7, this is the instruction of the Lord to the Israelites through Moses. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I'm giving you today. Repeat them again and again to your children. Repeat them again and again to your children. Kapila na ito ni balik-balikon ron. Again and again man daw. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road and when you are going to bed and when you are getting up. Tanang na-receive nato nga pulong sa Ginoo igsuon, ipasa, itudlo nato sa ato ang mga anak. Permanente, sa walay pagkakapoy, tanang kembot.
buntag, udto, hapon, kailangan madungog nila ang pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo dinhi, kaya ang mga Israelites, kailangan i-repeat, magkadaghan, again and again, ang instruction sa Ginoo kay para ang mga Israelites, dili mo tipas og dalan. Perminti nila ma-remember nga ang Ginoo ang nag-save sa ilaha sa Egypt. Nga kaniadto slave sila sa Egypt ug ang Ginoo ang nag-save sa ila, dili na pwede malimtan sa mga Israelites. Ug dili sila mosimba og mga lahi nga Dios-Diosan. Mo nang kailangan isulti permanente ang pulong sa Ginoo kay para ang mga Israelites dili mosimba og lahi nga Dios-Diosan. Mo instruction sa Ginoo kay kung i-violate nila ang pulong sa Ginoo, ma-disaster ang ilahang life. Mo giingon sa Ginoo. And another reference, 2 Timothy 1:5. Si Apostle Paul, na siya disciple nga si Timothy, the youngest pastor, si Timothy, bana-bana ang iyang edad kay pagsugod kay Apostle Paul, pag sunod niya kay Apostle Paul, ang iyang edad kay below 16. And then pag-receive niya og 1 Timothy kay murag na iyang edad sa 30. So according sa study. So in 2 Timothy 1:5, ingon si Paul, I remember your genuine faith, ingon siya kay Timothy, for you share the faith that first filled your grandmother Louise and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. See the purpose? Oh, grandmother Louise and mother Eunice, sa ilaha nakuha ni Timothy ang iyahang strong faith kay Jesus. Ni-follow up na lang si Apostle Paul. O sa diyang ni-follow up si Apostle Paul, mas grabe pag yun na himong sold out si Timothy kang Kristo. Pero ang unag yun nga nag-impart sa iyahang faith, kay iyahang lola o iyahang mama. So kuyaw din no mga lola, dako day kay purpose mga lola, puhon malola na ta. No, kato mga grabing serve karon sa Ginoo. Oh, malolo na mo, Johnson, malolo na ka. Oh, tanan nimo gibuhat sa Ginoo dong, ipasa nimo sa imong apo dong ha. So dapat nadyo kay apo dong kay daghan kay kag mapasa. Oh, no. Oh, mga lola din he. Dili day ka kanang kuan na lang no, hulat na lang no, kano sa kakuhaon sa Ginoo. Oo, naghulat na lang sa ikalawang pagbabalik ng Dios. Samtang buhi pa di ay ka ang mga lola, masig ka nang nag-anak na ka, nagsungkod na ka. Pwede pa di ka maingon sa imong apo, oy, follow kay Jesus. Di ka mo follow na. Di yun mawin mong may aguman bata ka. Si Jesus yung makaluwas ni mo. Dili na mga barkada ni mo din na. Pakalo dyan. Ano no? Oh, mga lola, palakpakan na ito mga lola, be. Woo! Mga on fire nga lola. Oh. Nga maskig, idara na, grabe no. Nag-SLC gihapon. Palakpakan na to. Mga lola diri nga nag-SLC gihapon, nag-serve. Pawikining sa LRC. Grabe, nag-donate gihapon. Grabe, masig, ano na, ilang mga pension na siguro ilang mga ipang-donate, no? Ana, salamat kaayo ha. Ginoo yun, magbaylo sa imo. Grabing purpose, no? Grabing pa si Timothy, oh, makita na to. So right now, brothers and sisters, we talk to our children about God as a lifestyle. Dili programa. No, dili functional. Nga dito lang nila madungog si God sa simbahan. Okay? Pero pag abot sa balay, ilang madungog kay si kuan, to mga opa, sa Korean drama, mga politics, mga away-away sa politics, o ilang mga madunggan. Oh, kasi parang mga artista din na karaan magugungakuan ba si Fernando patay naman na oy. Kasi parang mga bagong artista karon. O kinsa man na sila, moy madunggan nila, mga chismis sa siling. Ano kanatong sila? Pag balunggim kalagot. Oh, sa sugod na ngayo karon wa na nang nagapanguha na wala panangit. Na. Moy madungog nila matag adlaw. Nya ang pulong sa Ginoo didto ra sa simbahan. Monday to Saturday, dili pulong, wala sila madungog nga pulong sa Ginoo. Nagkwento ko last time, di ba, nga na usa ka pamilya nga nagdemand ang asawa nga pag Monday rest day, walay mentioning of God. Nga Sunday ra gyud, Monday wala day mentioning of God. Actually, ang istorya lang na siya, pero ang wife dili gyud sold out sa Ginoo. Sunday lang si God, and then pag Monday rest day kay God, dili mag-talk kay God, dili mag-talk about ministry. Brothers and sisters, kung Sunday lang istoryahan si God,
makigstorya si God sa imong mga kabataan, sa imong anak, kinsay makigstorya sa ila from Monday to Saturday. Kinsay makigstorya sa ilaha. Duha ra man na. Duha ra man na makigstorya, si God or si taning. So kung naay mga adlaw nga wala si God, wala gi-mention si God sa pamilya, kabalota kinsay mag-reyna-reynahan. Kinsay mo dominate sa ato ang pamilya. Kinsay maghari-harian sa ato ang pamilya igsoon. Ang kaaway gyud. So talking about God is a lifestyle. It's part of who you are as Christians. Matag kembot, matag storya, pag makita nimo nga naiingon nimong anak nga dili godly nga mga words, oy, di na iya sa Ginoo. Ayaw baliwala lang. Oy, mali na siya. Against na siya sa pulong sa Ginoo. Niingon si Jesus, napakay bersikulo. Ingon si Jesus sa Romans 6:23. Mao na memorize babalik-balik no. Nakalimot na pod ka sa Romans 6:23. Nakalimot na pod ka. John 3:16, nakalimot na pod ka ha. Violation na sa John 3:16 na imong Ginoo sa Romans 6:23. Permanente i-remind ang mga bata sa pulong sa Ginoo igsoon. And making His words as the guiding principle of your family. At ang mga kabataan, ginag-college na ka, nag-graduate man mag-college, kabalo mo yun sa mga ginapanudlo din ha. Mga great philosopher nga gina-idolize sa mga estudyante. Nga abi nilag mao, di ay. Aristotle, Plato, Socrates, si Jean-Jacques Rousseau, kitsa pa to Jem. Dugay na ko nag-college sa itong mga philosopher. Kana sila Freud. Murag jud ka ng mga hawd kay mga philosophy, nga mga astig jud kay mga philosophy. Pero ang reality, dili ka follow ang life. Si Jean-Jacques Rousseau, kay ayang mga anak 5 ka buok, wa niya atiman na gipaampon niya. Sagdan niya, giabandon niya yung mga anak, kay ang gobyerno daw magbuhi sa iyang mga anak. Responsibilidad daw na sa gobyerno. What a philosopher. Kana sa Socrates, Plato, kana sa Aristotle, pag matiguang daw, wa na'y pulo sa katilingban, di na mapuslan, pasagdan na daw ng mga tiguang, kay wa na daw pulo sa katilingban. Nya ang mga babae, si Plato, mga babae daw inferior sa mga lalaki, anakan ra daw na sila, tamas ginhawa. Di man kag mao nang philosophy na mohang i-follow. Hypocrisy. Dito sa libro, nice kaayo. Wala man giingon dito ako mga gipang-ingon. Kaya lang lain man, di na ma-idolize. Kung ingon nila dito. Lami kay basahon sa libro. Muradyog mga hawod. Pero dili di ay mao ang kinabuhi. Nagatudlo di ay og dili mao igsoon. Wala ilay perfect. Nga ipa-follow nato atong mga anak si Jesus lang. Kay iyang words og pagkasiya nagtunong gayud. Perfect. Very perfect, very righteous. So walay laing nilalang sa langit o sa yuta. Nga ipa-follow na to ang pulong sa atong mga anak. Si Jesus lang gidigsoon. Kay siya ray righteous, siya ray perfect sa tanan. And imparting your strong faith to Jesus to your child. Brothers and sisters, parents and guardians, mga titog, mga tita, kung giunsa ninyo pagkaila ang Dios, i-share na sa imuhang pamangkin, sa imuhang mga anak. Kung moingon ka, ang Dios maayo, mauna imuhang hugot. Ang Dios maayo or ang Dios gamhanan, so i-share nimo sa mga kabataan, sa imong mga anak, ngano nakaingon ka ana. You impart your strong faith in Jesus. Mo testify ka igsuon, nindot kaayo, brothers and sisters, atong mga bata sa balay. At ang mga pag-umangkon, kabalo sila sa imong testimony nga nung na-Christianize ka. It's good. It's very important. Nga masiglinghod pa ilang huna-huna. Seryosohon nila ang Ginoo. Wow, si Tito, hala si Mama, si Papa, ginaingon nila nga maayo kay ang Ginoo. Kay sa una daw na inahitabo nga ingani, nga halos mamatay na daw mi sa gutom. Grabe na gyud, mamatay na unta mi sa gutom. Nikalit lang daw nga nainiabot nga tao, nihatag og bugas. Kay kung wala daw to ni hatag, wala na unta ko karon, patay na unta kog apil kay bata pa daw kay ko ato, pa daw ko'y buot, pero nahitabo to siya. So si God dili theory sa mga bata, amen?
Sila mismo gikan sa mouth sa ilang mga guardians, sa ilang mga parents, ang mga bata madungog nila nga literal gyud ang Ginoo. Dili layo ang Ginoo, mamuhat gyud ang Ginoo. Nag-exist gyud ang Ginoo, halos matouch gyud ang presensya sa Ginoo. May yung real ang Ginoo sa atong mga kabataan ba pag madungog nila sa ato ang mouth gani. So please, adult elders, testify to your children. Kung ikwento unsa gibuhat sa Ginoo. O even ang ginabuhat nato sa church kanang mga naim naluwas nga mga kalag, i-testify na sa imuhang mga bata. Di na to sila i-treat nga mura silang mga empty ilang mind kay wa sila yung mga buot no. That's a seed of faith. Nga itanom na to sa ilaha, subayon nila hangtod sa mudako sila ug mauna na ang mahimo nilang life, brothers and sisters. So kung giunsa nato pagpuyo ang Ginoo, mao say buhaton nato sa atong mga kaanakan. Kung usa tong conviction sa Ginoo, mao po'y ma-receive sa atong mga bata. Amen? Kung unsa ta kadasig sa Ginoo, ingganyohon po nato atong mga anak nga mahimong dasig sa Ginoo. Dili lang during Sunday, but every day. And the next one is disciple your child. Remember that. Straighten the way of your child. Talk to your child about God relentlessly. And last one is disciple your child. So mga ginikanan, please say, I will disciple my child. You are the discipler of your children. Ang mga ginikanan gyud. Niingon si Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Mao po na yung mandate sa Ginoo sa mga ginikanan. Nga i-follow gyud sa ato ang mga kabataan, sa atong mga anak, ang example nga atong nakuha sa ato ang Dios. Ato ang na-follow, ato ang na-learn kay Jesus, ipasa nato sa atong mga anak. Kaya ang mga ginikanan gyud ang great discipler sa mga kabataan. Ang mga pastors, twice a week lang nila madungog, or kung nasa sila problema, magpa-counsel sila. Pero ginikanan, kailangan na i-embrace ni siya kay kita man. No, apil ako, kami ni pastor, kita man ang kauban sa mga bata matag adlaw. Yes, dili perfect ang life. It's not about that. Dili perfect ang life. O usay ang mga pamilya over familiar, right? O mamanay problema sa pamilya usay over familiar. Pero kailangan nato ma-remember nga naaday sangon ang Ginoo sa ato mga ginikanan. Nga i-disciple nato atong mga anak nga number 1 nila. You know, daghan mig na-meet ako daghan kog na-meet mga pastors nga halos tanan nilang natun-an sa Christianity kaysa ilahag yung ginikanan sa mga lolo nila nakuha. Nagani uban nga grabe daw sila naka-memorize og bersikulo kay isog daw kay ilang lolo. Apa bersikulohon gyud daw sila mga like kuan 10 lampas 10 gyud daw. O nya everyday. O nya tagaan sila piso. O pag maka-memorize sila. Pag di ka memorize pangsab-an daw sila grabe. O nya isog gyud daw kay ilahang lolo. O magdala pag inidog ka nang naglatos, magdadag latos. Ahas ka gyud nilang hadlo ka di mag-memorize gyud sila kuan. O sa bata pa sila, lagot sila silang lolo. Kay mo ilang marimang magdaglatos. Pag di ka memorize, tapos pag maka-memorize, tagaan silang piso. Lago silang lolo, pero sa diyang natiguang sila, grabe nila na-appreciate. O nga kanang, mapasalamaton sila, nga gibuhat to sa ilang lolo sa ilaha, kay wag gyud na periwara ilahang mga kinabuhi. Katod ang mga bersikulo nga ilahang mga memorize, hangtod sa nadako daw sila, maoy sulod sa ilahang mga utok. Mga bersikulo, di ba? O, di lang isa, daghan may ka-encounter ngayong ana. No, so pagmustahan ang mga ginikanan, disciples sa ilang mga anak, grabe, magkalayog yun, magbaga-baga ang Christianity. Proverbs 13:24, those who spare the rod of discipline hate their children. Hala. Those who love their children care enough to disciple them. Proverbs 29:17, discipline your children and they will give you peace of mind and will make your heart glad. So ang Bible no, gi-instruct no nga dili gyuday na kanang normal lang gyuday nang mabunalan. Kanang mamunal gani a rod of discipline, dili rod of hatred. Nga naa gani kay anger management.
Unya nakasala imong anak, dito nimo ibuhos tanan. Kay nakay kasuko sa imong ginikanan. Di makakapanimalos, kay patay na. Dito nimo imong anak, so asa na lang mabunalan sa ulo. No, delikado. That is a rod of anger and hatred. Ang giingon sa Bible ha, normal lang mamunal, pero rod of discipline. Okay? So napaka sa imong tamang paminsar, wa ka namunal sa puno kag hatred. So dito ra gyud sa part mamunal katong mga safe lang apart sama sa dapi-dapi. Mo na rod of discipline. Pero dito na gani sa nawong, sa ulo, nagisumbag na ang ulo, maging anak na brutality na. Di na rod of discipline ha, bantay tayo. Ay, giingon dito ganina, pwede daw mamunal, bantay lang yun mo niya. Nagtapok-tapok lang akong kalagot sa inyo mga bata mo ha. Kasi asa na lang ka mamunal na, mabantay bata, 163 yung ka. So, rod of discipline ha, gibunalan ni mo tungod kay disiplinahon lang ni mo, dili tungod kay manimalos ka sa kasuko ni mo sa imong ginikanan sa unang panahon. Di na yung ana ha. And Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. See? Oh. Disiplinahon nato atong mga anak, dalon nato sila sa instruction sa Ginoo. Dili kanang maemosyon, napunog kasuko nga disiplina, napuno og kalagot nga disiplina. Tama gyud igsoon nga disiplina nga makasabot sila nganong gibuhaton nimo. So we disciple our children. You disciple your child by firmly correcting their wrongdoings. Firmly correcting their wrongdoings. Nga pag naa sila'y mabuhat mali, igsoon, pag naa sila'y mabuhat nga sayop, sukwahe, imong basis, pulong sa Ginoo. Buhat aning bataas sukwahe sa pulong sa Ginoo. Para sa giingon ni Bella, nga, niingon siya, nga, na nag-inganyo sa iyaha nga maging lesbian. Sukwahe man na sa pulong sa Ginoo. Dili na lang namo na opinion. O nga, dili na siya nga, palayo anang after mo dato kay gi-instruct na mo siya nga magpalayo atong bata. Pero before siya magpalayo kailangan walihan niya. Nagbuhat kog kuan, giskripan nako si Bella mo niya ingon, gipamemorize nako. Nya duulon sa niya to, ingnon niya nga mali iyang giingon nga maging lesbian. Tapos pag dili gani maminaw sa imo, palayo na gyud ka. Okay, bad company corrupts good character. Wala na mo gisugo si Bella nga palayuan ng bataan na kay lagot may anang bataan na ginatakdan-takdan ka dapat kami lay mo kuan sa imuha dili mi opinionated but based na mo pulong sa Ginoo. Mali yang gibuhat kay Bella nga gusto niya maging lesbian. O nya sadyang gisugo na mo si Bella nga walihan siya tas di siya maminaw. Unsay giingon sa Bible, bad company corrupts good character. Mga tao nga manakod sa imo nga mapalayo ka sa Ginoo, palayo sa ilaha. Ang Bible niingon ana, ang pulong sa Ginoo niingon ana. So implement na mo na sa among mga anak based sa word sa Ginoo. So pag naay gamay masig unsa igsoon nga binuhatan sa imong anak, ayaw gyud ka kana ganing ang tan-aw sa imo kay tolerant. Tolerant. Usahay man gud ang mga ginikanan no, usahay no. Yes, nadyo tay time usahay nga mga defensive puta sa tong mga anak no. O ma-hurt man puta sa ilaha usahay pag na si Ben ba last week. Istorya si pastor sa teacher. Pero ang mga ginikanan ang nag-ask, kay si Ben, nagapangaway daw sa iyang classmate. Tapos, so ilang gibuhat, kay grabe gino si Ben. Ang bago man niya nga teacher melancholy. Ang katong teacher niya last year, choleric, hadlok si Ben. Mutuog yun si Ben. Si Ben manggod, mugara siya pag mga kanang melancholy, ng mga phlegmatic. O niya, sa balay, binutan yun na si Ben. Kaya hadlok man na siya sa amo ano. Nakuratan na lang may nga, ingato din. Ingato din ay dito. Giingnan sa parents sa mga ang kuan ng teacher nga. Ingna ang parents ni Ben nga i-isolate kay murag sila na hurt ba para sa amo Kay murag para sa ila pag i-isolate imong anak murag lain kay mo ang mabati no. So nanangid ang teacher nga pag magmaoy daw si Ben, tayo, sir, okay lang sir, nga pag magmaoy si Ben. Kaya isolate na mo siya, nga siya lang isa nito panula-dulaon, isiparate siya sa mga bata, kaya mga awayon daw mga bata na. Nagsugod po daw, nga katong daghan na siya classmate, katong mga dati 10 kabuok, sa diyang naging 20 na karaw na gyud kayo si Ben. So
ingon nga parents ba, pag defensive kay kasi mong anak ba, lahi mo makita, no? Ma-hurt ka, hoy, isolate ninyo ako mga, how dare you? Ano? Ma-hurt ka para sa imong anak. Nya moingon ka nga, wala man na siya sa balay, buotan man na siya kay ako, dili gid nga na si Ben sa balay. Kaya pala. Dito di ay sa gawas niya ipakita iyahang mga powers. Pag diri sa balay nung atik-atik yung bataan ni, bantay lang jud ka ha. So pag defensive kaayo ka, hoy dili man na siya, buotan man na siya sa balay gani, di gani makabuak og plato, grabe nakabuotan bataan na. Mo anak ka ginikanan kay defensive kay kasi mong anak. Pero dili ni mo naon ba nga naay report nga nangaway siya. Ma-neglect na nimo ba tungod kay gidepensaan ni imong anak ba? Pero wala nimo giseryoso, wala nimo gi-mind ang report nga nangaway siya. Nga naanay term nga nagmaoy siya. So paging ana, imong mind kay gusto nimo imong anak ma-straighten gyud ang dalan, so i-consider nimo. Hala, wa pa na ko na nakita nga nagmaoy nangaway, pero basin jud no. Sa amo ang likod mo ginabuhat na niya. So pag ingon ana ang mind setting sa mga parents, makasabot ka. So nakasabot mi sa teacher. Teacher man pud si pastor sa una. Kasabot mi. Kay lisod man yun ang bata magmaoy tas mangaway ubang makambrasan pa lang na unsa pay mabuhatan ng masumbagan pa lang ng mga bata din na makabayad pa mi ni pastor anag mo ospital na iyang mga classmate no. Manghapak ana-ana maunsa na mga bungi ng bataa din na mga masumbagan niyang baba matanggal ang ipon agoy. Kabayan mi dakan kay mig bayro non 20 ka buok. So, di ba? So, niana mi, okay lang ma'am. Basta di lang yun mabunog si Ben. Basta di lang mabunog si Ben, okay lang nga i-isolate siya. So, nindot, di ba? Napaabot sa balay, bantayan na namo si Ben. Gamaoy de kas gawas ha. So, mas ni-increase among discipline sa iya ha. Kay naa siya ginabuhat sa gawas nga wa niya ginabuhat pag naami. So ni-increase among discipline. So pinaagi niya na igsoon, matarong yun ang kinabuhi sa bata. Kaya ang parent dili mag-tolerate no sa ilahang mga wrongdoings. Masig anak na nimo, love na nimo. Yes, ingon sa Biblia, mas love daw nimo imong mga anak pag disiplinahon nimo sila igsoon. Kay mapatama ilahang landas. Amen. And being compassionate and respectful to them or to him, to your child. No, disiplinahon nimo yung mga anak, pero kailangan po kang mag-show og compassion, brothers and sisters. Nga respetuhon nimo imong anak. Dili pasabot nga wa sila'y buot, wala sila'y part sa family. Kailangan mangayo pud ta na po sila'y idea na kani nga concern nato nga karong bulana naglisod na nang ni taas ang ato ang bill. Unsa man ninyong maingon ani? Bawasan ang pagtanaw og TV ma. Bawasan ang magsigi og gamit og kuryente ma. So kailan part sila sa family. It's a show also of you respect them. And you talk to them, not just any talk lang ka kasi unsa lang imusulti, manay buot, okay ra na. Kay kabalo ba mo ang mga bata nag-absorb na sila og negativities? Abi nimo wala sila buot. So anything lang isulti nimo. Careless kay ka sa imong words sa ilaha, mudako sila nga ingon ana. Masyak ka, pag mudako sila, harsh sila. Musulti sa anything gusto nila isulti. Negative kaayo ilahang personality. Asa nila nadungog? Sa ilahang palibot. Kay bata pa sila, mao ilahang madungog. Takles nga mga words, harsh nga mga words, dili compassion na sila, wala sila labot sa family. Pag naiplano ang pamilya, kay wala sila appeal, baliwala lang sila, naalang sila sa daplin, murag dili sila belong sa family. No, brothers and sisters, we need them to feel compassion, love, belongingness, and respect. Maskig sa ilang linghod nga mind, maka-feel sila nga girespeto sila. Kaya pag mudako ang bata nga napunog gugma, compassion, respect, mo na'y buhaton niya sa uban. Asa niya tun-an? Sa balay. Kaya dito sa balay, ginarespeto siya, ginalove siya, na'y compassion. Sumugawa siya sa balay, mo i-show niya sa mga tao sa iyang palibot. So right now, brothers and sisters, sa atong mga anak, kung gusto ta, anything na gusto nato sila, unsay gusto nato makita sila pag mudako sila. Gusto nako ako mga anak, may mong generous. Gusto na ako mga anak, maging manggiloyon. Diyos nun, mahadlokon sa Diyos, unsa pa imong gusto, mahitabo sa imong mga anak.
igsuon, ikay mo buhat ana, sugdi sa ilahang kinabuhi. Tanang gusto nimo mahitabo sa imong mga anak, ikaw ang unang nga mubuhat ana sa ilaha. Kay para maoy subayon nila ug maoy sundon nila hangtod sa mudako sila. Word to remember, your children are precious to God. He is their heavenly Father. As parents, it is your divine duty to straighten their way, teach them God's instructions, and disciple them according to the teachings of the Lord. Are you learning? Are you blessed? Are you growing in the Word? Amen.